Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo ito, kami ay pabanalin mo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at habang tayo po ay naghahanda sa pagdiriwang ng Pentecostes sa darating na linggo, muli ay pinapaalala sa atin ng ating Ebanghelyo ang nilalaman ng panalangin ng ating Panginoong Hesus noong mga sandali o mga panahon bago niya harapin ang pinakahuling yugto ng kanyang misyon, ang magpakasakin, ang mamatay at muling mabuhay, pagkatapos nitong lahat ng ito. At ngayon, ang ilang bahagi ng kanyang panalangin ay para sa kanyang mga alagad. Ibinibilin niya sa kanyang ama na sila ay ingatan at sila nawa ay maging isa. At dito rin makikita natin kung paanong sinasabi ni Jesus sa kanyang ama, kung paano niyang inalagaan, iningatan ang lahat ng ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang pangangalaga. Sa ating ding unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, dito rin ay pinapaalalahanan niya ang lahat ng mga maiiwan niya dahil nga siya ay patungo na sa Jerusalem, kung kaya't yung mga matatanda ng simbahan, mga pinagkalooban ng katungkulan ay muling pinaalalahanan din na ingatan ang lahat
ng ipinagkatiwala sa kanila. Kaya maganda po na manapaanyaya sa atin din, ano po ba ang nilalaman ng ating mga panalangin? Kung sakali kayo po ay mapapakinggan ngayon, ano ang idinadalangin o idadasal ninyo para sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya, para sa lahat, o ano man, no, yung madalas nating sinasabi. Dahil bawat isa sa atin ay mayroong ipinagkatiwala na pangalagaan. O anong nilalaman ng inyong panalangin? Ano ba, sa mga magulang na naririto, ano ang dasal ninyo para sa inyong mga anak na iiwanan nyo? Malapit naman na, no? Malapit na ang oras natin, no? Pero ano ang dinadasal nyo para sa kanila? Tumama sa loto? Yumaman? Kasi alam naman natin, di ba? No? Kasi minsan gusto natin na maging mabuti ang kalagayan ng inyong pamilya, lalo na ng inyong mga anak. Yan ang isa sa talagang gusto nyo, no? Na bago man lang magpantay ang paa ninyo, bago man lang pumikit ang mata ninyo, makita ninyo na sila ay okay sa kanilang katayuan sa buhay. Pero yung isang panalangin na lagi na lang tungkol sa pera, sa tingin ko hindi mainam. Dahil sa karanasan natin, kahit na may mga pera na, nagkakawatak-watak pa rin. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus, nawa sila ay maging isa. At ano ang makakapag-isa sa kanila? Ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kapag nakilala ng bawat isa ang Diyos, hindi imposibleng magkaisa sila at magiging matiwasay ang iyong pag-alis. Yan, pwede naman sabihin na idasal ni Jesus na, no, na iligtas sila, bigyan sila ng kapangyarihan para mapaglabanan nila yung mga manguusig sa kanila, no? Dahil lahat ng mga alagad na ito, uusigin, pahihirapan, ipabibilanggo. Pero dahil sa panalangin ni Jesus, sila ay naging matatag sa bawat hamon ng buhay. Di ba? Yun yung kailangan, di ba? Maging matatag. Yung matibay ang buto, kumbaga. Di ba? Kaya nga, tinuturuan na sila ngayon pa lang, habang kasama nyo, habang lumalaki, tinuturuan na sila paano ang mabuhay. Hindi yung mabuhay na umaasa lang sa bigay, kundi yung mabuhay sa sarili nilang kakayanan. Yung mga basic nga lang, di ba? Bakit hindi nagsusurvive ang mga anak pag sila ay nagkapamilya na? Kasi hindi naman sila tinuruan paano maglinis ng bahay, paano magluto, paano mag-asikaso. Hindi tinuruan. Kaya ikaw, no, minsan ayaw mong pang umalis kasi nangangamba ka, paano sila kapag wala ka na? Na totoo naman, paano nga sila mabubuhay? Hindi mo sila tinuruang mabuhay. Binuhay mo sila, pero hindi mo sila tinuruang mabuhay ayon sa kanila o tumindig sa kanilang mga sariling paa ng may pananampalataya. Kaya sana po, habang may panahon pa, patuloy natin, huwag nating ismulin yung kapangyarihan ng panalangin, pero suriin din natin mabuti ano ang nilalaman ng ating mga dasal. Amen.